Madaling araw pa lang ay gising na si Silas Alcantara. Tahimik siyang naglalakad sa kahabaan ng pasilyo ng San Bartolome University sa Batangas. Suot ang kulay kaping uniform ng mga utility personnel. Bit-bit ang timba at mop. Habang ang buong eskwelahan ay natutulog pa, siya ay abala na sa paglilinis ng mga silid, comfort room at koridor na malapit sa faculty building. Silas dahan-dahan lang sa pagbukas ng pinto. Ha? Natutulog pa yung ibang maintenance. Bulong ni Mang Peping, isa sa mga nakatatandang janitor. Ngumiti si Silas. Opo, Mang Peping. Uunahin ko muna po yung admin office. Tahimik. Palaging tahimik si Silas. Hindi siya palakwento at lalong hindi siya palakibo. Ngunit sa kanyang katahimikan, may malalim na kwento ang kanyang nakaraan. Isang kwentong hindi alam ng kahit sino sa universidad. Ang alam lamang ng karamihan sa kanya ay janitor siya, walang pamilya, tahimik, disente, hindi nagrereklamo. Pero ang hindi nila alam, si Silas ay anak sa labas ng kilalang hasyendero sa Negros Occidental, si Don Emerico Valmorin, may-ari ng mahigit 15,000 ektarya ng lupain sa Visayas. Si Silas ay bunga ng isang relasyon ng kanyang ama sa isang guro ng mga mangangalakal na si Lorena Alcantara. Nang pumanaw si Lorena sa batang edad ni Silas, pinilit siyang isama ni Don Emerico sa pamilya. Ngunit hindi siya tinanggap ng legal na asawa ng hasyendero at lalo hindi ng mga anak nito. Sa murang edad na siyam, pinalayas siya at dinala sa ampunan ng San Julian de Remedios sa Batangas. Isang sulat lang ang iniabot sa kanya. Ito ang makakabuti sa iyo. Mula noon, sa piling ng mga madre, dun niya natutunang maging tahimik. Dun niya natutunan ang kahalagahan ng trabaho at ang kababaang loob. Silas, tulungan mo nga akong ilipat ang mga lamesa sa chapel. Utos ni Sister Flor, habang binubuksan ang lumang chapel sa likod ng ampunan. Ilang taon na ang nakalipas. Okay lang po ba kayo dyan, sister? Mabigat po yung isa, sagot ni Silas habang pinupunasan ng alikabok. Alam mo anak, napakabait mong bata. Hindi lahat ng batang iniwan natutong ngumiti. Pero ikaw, pinipili mo pa ring magpasalamat. Naiiling lang si Silas noon. Minsan, kinakausap niya ang sarili sa harap ng salamin sa lumang kwarto ng dormitoryo. Kung may pamilya lang ako, siguro hindi ako ganito. Pero siguro rin, hindi ako magiging ako. Pagkalipas ng maraming taon, sa edad na 22, nagsimula siyang magtrabaho sa San Bartolome bilang utility staff. Mula sa kanyang maliit na ipon, galing sa paminsang racket sa pagre-repair ng sirang printer, scanner o faucet, naglalagay siya kada linggo ng tig-100 sa envelope na tinago niya sa ilalim ng kanyang banig. Ang goal niya, makapagpatayo ng maliit na repair shop. Kuya Silas, ikaw ba ulit tong nag-aayos ng printer sa faculty? Tanong ni Miss Flor Magsino, isang accounting teacher. Opo ma'am, may papel lang pong sumabit. Ginamitan ko na ng blower at inalis ang dust. Ox na po. Hay salamat, ikaw talaga ang umaasikaso ng lahat dito no? Sabay kindat ni Ma'am Flor. Ngumiti lang si Silas. Hindi siya sanay sa atensyon. Ayaw niya ng masyadong napapansin. Mas gusto niyang naglilingkod sa likod ng eksena. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay wala siyang pangarap. Sa tuwing siya'y uupo sa likod ng kantin para kumain ng baon niyang tinapay at kape, nilalabas niya ang isang luma at lukot na papel. Doon siya gumuhit ng plano ng kanyang Alcantara repairs. May sketch pa ito ng maliit na tindahan, may signage at may larawan niya habang may hawak na tools. Silas, hindi ka ba napapagod? Tanong ng isang utility staff na si Guido habang sabay silang nagkakape. Napapagod din, pero may dahilan kung bakit ko ginagawa lahat ng to. Sagot niya habang tinitingnan ang sketch sa papel. Hindi siya nagtatanong kung kailan darating ang pagbabago sa buhay niya. Basta't araw-araw, ginagawa niya ang alam niyang tama. Kahit alam niyang binabaliwala siya ng ilan sa mga estudyante, kahit nakaririnig siya ng mga salitang, "Yak, janitor!" ang amoy ng mop water.
Yan ang ayokong trabaho, puro dumi. Oh, ayusin mo nga tong basurahan kuya. Ew! Tahimik lang si Silas. Pinupulot niya ang mga bote, pinupunasan ng sahig, pinipisilang mop. Wala ni isang reklamo. Dahil para sa kanya, ang dangal ay hindi nakabase sa damit, sa estado o sa palakpak ng iba, kundi sa tahimik na paggawa ng tama araw-araw. Sa kanyang munting kwarto sa likod ng maintenance quarters, walang TV, isang electric fan lang, banig at lumang transistor radio. Doon siya natutulog, doon siya nagdarasal. Sa bawat gabi bago matulog, may pakiusap siyang palagi, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas na wag masira ang loob ko, kahit wala akong gaanong meron. At kung darating man ang araw ng pagbabago, sana hindi pa ako pagod. Hindi niya alam, malapit nang gumalaw ang kapalaran. Ngunit sa ngayon, si Silas Alcantara ay nananatiling tahimik na manggagawa. Hindi alam ng lahat, ang lalaking tila walang halaga sa mata ng marami ay may taglay palang lihim na magpapayanig sa mundo ng mga humusga sa kanya. Isang hapon, habang nagpupunas si Silas ng alikabok sa lumang filing cabinet ng admin office, napansin niya may dumating na courier na may hawak na sobre. Agad siyang lumapit nang tawagin siya ng sekretaryang si Miss Riza. Silas, may hinahanap sa iyong abogado. Nasa receiving area siya. Pumirma nga raw dito, sabay abot ng clipboard at ballpen. Napakumit ang noo ni Silas. Abogado? Wala naman siyang alam na kaso o issue. Bit-bit ang dusting cloth sa balikat at may amoy pa ng floor wax ang damit niya nang lumabas siya ng building. Doon niya nakita ang isang lalaking may katandaan na, nakaitim na suit at tila formal ang dating. Mr. Silas Alcantara? Tanong ng lalaki habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po yun. Ako si Attorney Celso Benitez, Legal Counsel ng yumaong Don Emerico Valmorin. Seryoso ang tono. May mahalaga akong ipaabot sa'yo. Parang huminto ang mundo ni Silas. Hindi niya akalaing maririnig pa niya ang pangalan ng ama. Ang lalaking nagparanas sa kanya ng pansamantalang pagiging anak at ng mas malalim na pagtakwil. Pasensya na po, pero sigurado po ba kayong ako ang hinahanap nyo? Kumpirmado na at hindi ito isang pagkakamali, sagot ni Attorney Benitez, sabay abot ng liham na nasa sobre na may emboss ng Valmorin Law and Estate. Dahan-dahang binuksan ni Silas ang sulat at binasa ito habang nakaupo sa waiting bench sa tapat ng guardhouse. Sa loob ng liham ay ang sulat kamay ni Don Emerico at ilang legal na dokumento nilahad ng abogado. Bilang kanyang anak sa labas, ikaw ang itinakdang pangunahing tagapagmana ng 10 hasyenda ng pamilya Valmorin. Ngunit may kondisyon, hindi ito maaring ilabas sa publiko hanggat hindi ka pa tumutuntong sa edad na 30. 2 taon mula ngayon, tahimik si Silas. Napalunok siya. Bakit ako? Dahil ayon sa kanyang huling sulat, sagot ni ate ni Benitez, ikaw lang ang anak niyang hindi nanghihingi. Hindi makapaniwala si Silas. Dati ang pangarap lang niya ay magkabahay na may sariling tindahan ng repair tools. Ngayon, narito sa harap niya ang posibilidad ng pagiging may-ari ng 10 lupain, mga lupang dati niyang nilalaro noong bata pa siya, sa tagiliran ng hasyenda kung saan siya'y naging tagasilbi lamang. Ngunit habang binabalikan niya ang alaala ng kabataan, naalala rin niya ang lungkot at pait sa piling ng mga kapatid na hindi siya itinuring na kadugo. At nang madrastang walang imik kundi tingin ng paghamak. Pwede niyo po ba akong bigyan ng ilang araw para mag-isip? Mahinang tanong niya sa abogado. Umiling si ate ni Benitez. Ang kagustuhan ng Don ay hindi mo ito gamitin bilang shortcut sa yaman. Alam niyang ikaw ay may sariling paninindigan, kaya hindi kita pinipilit. Sumagot si Silas, tumingin sa langit, saka muling ibinaba ang paningin sa sulat. Sa totoo lang, ati, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Hindi ko man lang siya naiyakan nung namatay. Hindi ko siya nabisita. Isa lang po akong janitor. Hindi lang, tugon ng abogado.
Maraming hindi makakaya ang ginagawa mo, Silas. Pero ito'y desisyon mong kailangang pag-isipan ng mabuti. Tahimik siyang naglakad pa uwi sa quarters. Hawak ang liham at dokumento. Sa bawat hakbang, bumibigat ang dibdib niya. Sa kanyang maliit na mesa, inilatag niya ang sulat at doon muling binasa. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, bumalik si Silas kay Ate Benitez. Kung pwede po, gusto ko munang manatili sa kung nasaan ako. Ayokong makilala lang dahil sa apelyido. Kung talagang para sa akin yon, darating yon sa tamang oras. Nagulat si Attorney Benitez. Ibig mong sabihin hindi mo tatanggapin muna? Hindi ko tatanggihan, pero hindi ko rin hahawakan. Gusto ko pong gamitin ang mga susunod na taon para patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay ng marangal, kahit walang titulo, kahit walang yaman. Dahil kapag dumating yung araw, gusto kong tingnan ang sarili ko at sabihin, hindi lang ako naging anak ng hasyendero, naging tao ako. Tumango si Attorney Benitez, baka sa mukha ang respeto. Sa 3 taon, makukumpleto mo ang edad na hinihingi sa testamento. Panahon na iyon para paghandaan mo ang pagiging isang Valmorin. Nais ko pong manatili bilang si Silas Alcantara lang muna. Kung yan ang desisyon mo, tutuparin ko. Mula noon, pinalihim na itinago ni Attorney Benitez ang mga dokumento at pinangakong muling lalapit sa tamang panahon. Si Silas naman ay bumalik sa paglilinis ng hallway ng university na tila walang nagbago. Pero sa puso niya, alam niyang nagkaroon siya ng pagkakataong tumalikod sa madali para tahakin ang mas makataong daan. Hindi niya sinabi kahit kanino, ni kay Mang Peping, ni kay Guido, sa mga estudyanteng lumalampas ng sa kanya at hindi man lang bumabati, siya pa rin si Kuya. At doon sa dulo ng pasilyo ng Building C, habang pinupunasan ang alikabok sa gilid ng bulletin board, ngumiti siya sa sarili. Hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang malaman nila. Kasi kahit janitor lang ako sa tingin nila, ako pa rin to. At hindi sila kailanman makakaalam kung gaano kalayo ang nilakbay ng isang taong tahimik lang pero may sariling laban. Mainit ang sikat ng araw na yon. Bandang 2:00 ng hapon, abala si Silas sa pagwawalis ng mga puyong dahon sa may parking lot ng San Bartolome University. Wala sa isip niya ang kung anuman. Para lang siyang makina na paulit-ulit ang galaw. Walis, hakot, tapos buhat ng sako. Aray, naku naman, sabay ng tunog ng ilang librong bumagsak sa semento. Napalingon si Silas at agad niyang nakitang isang babae na nakasuot ng formal slacks at pastel blue na blouse. Hawak pa ang cellphone habang nakaluhod na kinukuha ang mga libro. May suot itong mayamang pabango, halatang galing sa matataas na lugar. Ngunit sa mga mata nito ay may pagkalito, parang ngayon lang napunta sa lugar na hindi niya kontrolado. Miss, sandali po, ako na, sabi ni Silas sabay lapag ng walis at paglapit para pulutin ang mga libro. Hindi na, kaya ko naman, sagot ng babae, ngunit natigil nang mapansin kung gaano kaingat si Silas sa pag-ayos ng mga hawak niyang aklat. Mabigat po to, baka po madulas kayo, sabi ni Silas habang inaayos ang mga libro sa isang pile at inabot sa babae. Ah, salamat. First day ko kasi rito bilang faculty. Hindi ko pa kabisado ang layout ng building. Tugon ng babae habang pinapahiran ng panyo ang tuhod niya. Ako po si Silas. Maintenance po ako rito. Pakilala niya habang pinapawisan. Danea Roses. Sa business department ako. Sabay abot ng kamay at isang mahinhing ngiti. Ngumiti si Silas. At doon nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon. Sa mga sumunod na linggo, ilang ulit na silang nagkakasalubong. Minsan sa elevator, minsan sa kantin, minsan habang naglilinis si Silas sa hallway ng business wing. Hindi agad nagka-interes si Danea kay Silas pero napapansin niya ito. Lagi itong maayos kahit simple ang suot at tahimik lang na nagtatrabaho. Isang beses, nadaanan ni Danea si Silas habang pinapalitan nito ang bombilya sa isang lecture room. Nakita niyang may estudyanteng sinigawan si Silas dahil aksidenteng nadiligan ng sapatos nito habang naglalagay ng bagong dispenser. Yak! Bakit dito pa mismo? Baho ng bleach mo!
sabi ng estudyante. Walang imik si Silas. Pasensya lang ang sagot niya sa lahat. Pero si Danea, hindi mapigil ang sarili. Excuse me, hindi siya sinadya at janitor man siya, hindi ibig sabihin wala siyang dignidad. Mariing sabi niya sabay tingin sa estudyante. Napahiya ang binatilyo at tahimik na umalis. Salamat po ma'am, sabi ni Silas, bahagyang yumuko. Pasensya na po kung napahiya pa kayo. Hindi, dapat lang may tumayo para sa mga katulad mo, sagot ni Danea habang lumalakad palayo. Simula noon, mas madalas na siyang dumadaan sa koridor kung saan naroroon si Silas. Kapag may bitbit siyang mabibigat na files, hindi na siya nahihiyang humingi ng tulong. Si Silas naman, walang palya sa pagtulong, kahit hindi niya hinihingi ang kapalit. Sa loob ng 1 taon, unti-unting lumalim ang ugnayan nila. Una, nagkakapilang sa parehong canteen table, hanggang sa nakasabay sa lunch, hanggang sa tinanong ni Danea, may kasama ka bang kumaing tuwing tanghalian? Tumango si Silas, pero saglit lang. Yung tinapay ko lang at yung mga alaala. Napangiti si Danea. Pwede ba akong sumama sa tinapay mo minsan? Doon nagsimula ang kakaibang samahan. Sa mata ng iba, isang guro at isang janitor. Ngunit sa pagitan nila, may usapang hindi nabubuo sa salita. May respeto, may katahimikan, at may paunti-unting kilig na hindi inaasahan. Nagpatuloy iyon. Hanggang sa isang gabi, habang nasa rooftop sila ng building pagkatapos ng event sa university, nagtanong si Danea, Silas, paano mo nakakayang maging ganito araw-araw? Hindi ka ba napapagod na parang hindi ka napapansin? Saglip na natahimik si Silas. Napapagod din, pero mas napapagod akong magpanggap na kailangan ko ng pagpansin. Sanay akong wala. Pero hindi ibig sabihin hindi ako buo. Dahan-dahang pumatak ang ulan at sa gitna ng gabing iyon na parang eksena sa pelikula, hinawakan ni Danea ang kamay ni Silas. Sana payagan mo kong makilala ka pa. At doon nagsimula ang relasyon nila. Hindi agad-agad, hindi rin madali, ngunit totoo. Sa loob ng halos 6 na buwan, naging mas bukas na si Silas. Nakita niya ang marupok na bahagi ni Danea, ang pressure mula sa pamilya nito, ang pangarap na makapagtrabaho sa Australia, at ang takot na mapahiya sa piling ng ibang tao. Si Danea naman, unti-unting nakita ang lalim ni Silas. Hindi ito edukado gaya ng iba niyang nakarelasyon, pero may lalim, may prinsipyo, at higit sa lahat, may puso. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging magkasintahan, nananatiling lihim ang lahat. Tuwing tinatanong si Danea ng kanyang mga magulang sa probinsya kung may dinadate siya, sagot niya, wala pa, busy sa teaching load. At tuwing iniimbitahan si Silas sa mga get-together ng pamilya ni Danea, palaging may dahilan ang babae. Silas, next time na lang ha, hindi pa ready parents ko. Gusto nila yung type na businessman o professor. Tahimik lang si Silas. Hindi siya nagtatanong. Hindi rin siya nagrereklamo. Ngunit sa bawat gabing sinusundo niya si Danea, sa gilid lang siya ng gate naghihintay, hindi makapasok. Sa bawah hapunan, lagi siyang may baong pagkain pero palaging kinansela. At sa tuwing magkahawak sila ng kamay sa madilim na bahagi ng campus, iniisip ni Silas, ako ba'y panglihim lang? Ngunit hindi niya ito sinasabi. Sa halip, mas piniling manatili sa tabi ni Danea. Ang akala niya, sapat na ang pagmamahal para pantayin ang pagitan nila. Ngunit hindi pa niya alam, darating ang araw na susubukin, hindi lang ang puso niya, kundi pati ang kabuuan ng pagkatao niya. Sa loob ng 1.5 taon ng kanilang ugnayan, maraming gabi ang lumipas na magkasama sina Silas at Danea sa tahimik na sulok ng University Garden. Madalas ay walang imikan, tanging kamay lang ang magkaakbay habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa opisina ng admin building. Sa likod ng mga ngiting iyon, unti-unti nang may namumuong agwat. Hindi ito halata sa una, ngunit ramdam ni Silas. Isang gabi, habang sila'y sabay na naglalakad papuntang gate, sinabi ni Silas, naalala mo yung sinabi mo dati?
na gusto mong magpatayo ng negosyo abroad? Oo naman, hindi ko pa rin tinatanggal yon sa plano. Baka nga next year mag-apply ako ng working visa sa Sydney. Sagot ni Danea habang abalang-abala sa pagte-text. Kung sakaling matuloy ka, ano nang mangyayari sa atin? Tanong ni Silas, mahina pero diretso. Napatingin si Danea. Silas, hindi ko alam. Hindi ko pa naiisip yan. Let's not ruin the moment. Ngumiti si Silas ng pilit. Sanay na siyang hindi sagutin ng buo ang kanyang mga tanong. Sa mga susunod na linggo, mas napansin niyang lumalayo si Danea sa kanya kapag may ibang tao sa paligid. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway habang kasama ng ibang propesor, si Danea ay biglang magpapanggap na abala sa cellphone o hindi siya makikita. Kapag tinatawag siya ng ibang staff bilang Kuya Silas, tila ba nanginginig ang katawan ni Danea sa pagkapahiya. Minsan sa faculty lounge, napadaan si Silas upang maglagay ng bagong tissue roll sa CR. Napansin niyang nandoon si Danea kasama ang mga kaibigang guro. "Oh Danea, may nabalitaan ako ha? May jowa ka raw na janitor?" Biro ng isang mataray na guro, si Miss Noreen. Tumawa ang iba. Si Danea, bagamat namula, ay ngumiti ng pilit. "Hala, wala yun. Kaibigan ko lang yun. Mabait lang siya." Narinig lahat iyon ni Silas habang nagtatago sa likod ng divider ng pantry. Paglabas niya, hindi siya umimik. Diretso siyang nagtungo sa garden at doon muling naupo ng mag-isa. Binuksan niya ang maliit na sketchpad kung saan nandoon pa rin ang lumang drawing niya ng repair shop. May dagdag na ngayon, drawing ng isang maliit na bahay na may hardin sa gilid. At sa isang bahagi ng pahina, sinulat niya, "Kahit di nila ako ipagmalaki, ipagmamalaki ko pa rin sila." Kinagabihan, sa labas ng unibersidad, habang naghihintay sila ng tricycle, tahimik si Silas. "Tahimik mo? May problema ba?" tanong ni Danea. "Wala naman, napagod lang siguro ako," sagot ni Silas. "Baka naman nasaktan ka sa sinabi ng uba." May kaunting kaba sa boses ni Danea. Tumango si Silas ng bahagya. "Masakit lang kapag naririnig mong pinagtatawanan ka ng mga tao. Tapos yung taong inaasahan mong aapulan ng apoy, mas pinili pang tumawa kasama nila." Natahimik si Danea. "Silas, hindi mo naiintindihan. Hindi madali sa akin to. I have a family to protect. Reputasyon. Alam mo naman kung gaano ka-strict ang lolo ko, di ba? Alam ko, pero hindi ko sinasadyang maging ganito. Hindi ko pinili ang maging janitor, pero pinili ko ang magpakatao, hindi sa ikinahihiya kita." Mabilis na tugon ni Danea. "Pero ang totoo, hindi kita kayang ipakilala pa. Hindi pa ngayon." Tumango lang si Silas. "Walang problema, naiintindihan ko." Ngunit sa puso niya, may unti-unting bumibitaw. Nagsimula nang dumalas ang mga pagtatalo. Minsan dahil sa maliit na bagay, tulad ng hindi pagsagot agad sa text o hindi pagsipot sa kanilang usapan. Ngunit ang pinakaugat ay hindi nababanggit. Ang distansyang hindi nasusukat sa layo ng katawan, kundi sa pagkakaiba ng mundo. "Hindi ako galit, Danea. Nalulungkot lang. Kasi ang akala ko, sapat na ang pagmamahal. Hindi mo naiintindihan. Hindi ganun kadali. Ang buhay hindi lang puso, may praktikalidad din." Ngumiti si Silas ng mapait. "Kaya siguro, hindi rin ganun kadali ang panindigan ang taong wala pang nararating. Hindi yan ang ibig kong sabihin." Ngunit huli na ang lahat. Pareho silang tahimik habang naglalakad pauwi. Kinabukasan, habang naglilinis si Silas ng hallway sa business building, nadaanan siya ni Danea na kasama ang isa pang lalaking guro. Hindi siya pinansin ni Danea. Ang masakit, nang tawagin siya ng isang estudyante, "Kuya Silas, may kalat po sa likod." Tumawa ang lalaking kasama ni Danea at sabay-sabing, "Uy, ang boyfriend buhata to, Danea." Ngunit wala siyang narinig na pagtutol mula sa dalaga. Sa huling bahagi ng araw na yon, mag-isa na namang umuwi si Silas. Naupo siya sa ilalim ng punong akasya sa likod ng library. Hawak ang lumang sketchpad. Binuksan niya ang isang blankong pahina at sinulat doon, "Hindi lahat ng pagkakaibang mundo
ay kayang tuldukan ng pag-ibig. Minsan, kailangang tanggapin na ang isa sa inyo ay palaging itatago kapag nagniningning ang araw. Tahimik siyang tumingin sa langit at huminga ng malalim. May panahon ang lahat ng bagay, bulong niya sa sarili. Baka hindi pa ngayon, pero baka balang araw may makakita rin sa akin, hindi dahil janitor ako, kundi dahil tao ako. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa loob ng faculty lounge ng San Bartolome University. Nakaupo si Danea sa sulok ng silid. Hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa malamig. Malayo ang tingin niya sa bintana, tila nilalamon ng sariling iniisip. "Excuse me, Miss Roses?" Napalingon siya sa pamilyar na tinig. Isang matangkad at maayos manamit na lalaki ang nakatayo sa harap niya. May suot na mamahaling relo at may dalang maliit na box ng imported chocolate. "Philip?" Gulat na bulong ni Danea. Mumiti ang lalaki at walang paanyayang umupo sa tapat niya. "Long time no see, Dan. Still as radiant as ever." Napapikit si Danea, tila biglang bumalik ang alon ng mga alaala. Si Philip Ong, ang ex-boyfriend niyang nag-aral ng MBA sa London at ngayon ay CEO na ng kumpanyang iniwan ng ama nito. Isa sa mga naging dahilan ng breakup nila ay ang distansya at pagkakaiba sa prinsipyo. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Pilit pinapanatiling neutral ang tono. "Business trip mostly, pero nung nalaman kong dito ka na nagtuturo, I couldn't resist dropping by," sagot ni Philip habang pinapahid ng panyo ang salamin ng kanyang Ray-Ban. Tahimik si Danea. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Galit? Tuwa? Pagkalito? "Alam mo ba, hindi ako nakahanap ng kapalit mo, Dan. Ilang taon na rin, pero ikaw pa rin ang hinahanap ko. I've changed. I'm ready to build something real with you this time." Hindi agad sumagot si Danea. Tumayo siya at lumapad palabas. Ngunit sinundan siya ni Philip hanggang sa may university garden. "Dan, just hear me out," habol ni Philip. "Philip, matagal na tayong tapos, bakit ngayon lang?" "Because now, I'm in a better place, and I want to bring you with me. Look, I know you're smart, and you deserve more than just this." "More than what?" tanong ni Danea. Napakunot ang noo. "More than being stuck here with..." "Come on, Dan. I heard about your janitor boyfriend. You think people like him can give you the life you deserve?" Pumintig ang sentido ni Danea. "Huwag mong babastusin si Silas." "Fine, pero aminin mo, ilang beses ka nang napahiya dahil sa kanya. I'm offering you something better. We're opening a new branch in Singapore. I need someone like you to lead our marketing unit. You'll have your own condo, your own car, your own life. One you don't have to be ashamed of." Nanigas ang katawan ni Danea. Tila unti-unting bumigat ang mundo. Sa loob-loob niya, alam niyang may punto si Philip. Kayang-kaya siyang bigyan ng buhay na walang hirap, walang tingin mula sa iba, walang pag-aatubili. Pero, nang gabing iyon, nagkita sila ni Silas sa gilid ng garden kung saan madalas silang tumambay. May dumating na bisita kanina, panimula ni Danea habang pinagmamasdan ang fountain na may ilaw. Si Philip, sagot ni Silas, na tila ba wala nang kailangang ipaliwanag pa. Nagulat si Danea. "Paano mo nalaman?" "Si Mang Guido. Nasa maintenance room siya nung narinig ang usapan niyo sa lounge. Humihingi raw ng second chance yung ex mo." Hindi agad nakapagsalita si Danea. Hinawakan niya ang kamay ni Silas, pero hindi ito gumanti. Totoo ba na inaalok ka niya ng trabaho sa Singapore? Mahinang tanong ni Silas. "Oo. Tatanggapin mo ba?" "Hindi ko alam," sagot ni Danea. Bitin ang tinig. "Sabihin mo lang, Dan, hindi kita pipigilan, pero gusto kong marinig mula sa iyo kung saan ka tatayo." Tahimik. "Silas," bulong ni Danea, "mahal kita, pero hindi ko alam kung sapat yon." Tumango si Silas, walang lungkot sa mukha niya, tanging pagkaunawa. "Alam mo, minsan hindi natin makokontrol ang puso ng tao, pero kaya nating piliin kung paano natin irerespeto ang sarili natin." "Hindi ganun kadali," sagot ni Danea. "Wala namang madali, Dan, pero kapag mahal mo, dapat handa ka ring ipaglaban,
hindi lang kapag walang nakatingin, kundi lalo na kapag lahat ay nakamasid. Lumipas ang mga araw na halos hindi na sila magkausap. Si Danea, abala sa pag-aayos ng requirements kung sakaling tanggapin ang alok ni Philip. Si Silas naman, patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Mas tahimik, mas malayo ang tingin. Minsan sa gitna ng hallway, dumaan si Danea kasama ang ibang guro at doon nakita si Silas na naglalampaso ng sahig. Tumingin ang isa sa mga kasama niya at tinanong, "Bayan si Silas? Siya ba yon?" Ngumiti si Danea ng pilit. "Oo, siya nga." Ngunit sa halip na lumapit, dumiretso lang siya ng lakad. Si Silas, tahimik na napatingin mula sa kanyang kinatatayuan. Walang imik, walang galit, tanging isang buntong hininga lang at isang tahimik na bulong. Kung pipiliin mo siya, sana piliin mo rin ang katahimikan mo. Ang araw ay lumulubog na sa dulo ng campus at sa lilim ng lumang puno sa likod ng university, naiwan si Silas na nakatanaw sa papalubog na araw. Ang araw na minsan ay pareho nilang minahal, ngunit ngayon ay unti-unting nilalamon ng gabi ng desisyong hindi niya kayang baguhin. Maaga pa lamang ay abala na si Silas sa paglilinis ng comfort room sa likod ng function hall ng San Bartolome University. May gaganaping faculty night and award ceremony para sa mga guro ng kolehiyo, kaya't mas pinabongga ang setup. May mga ilaw na kulay ginto at silver, carpet sa pasilyo at buffet table sa gilid ng hall. Tahimik si Silas habang pinipiga ang mop sa timba. Nakaunat ang tatawan niya, pawis na pawis, pero tinitiis ang init at amoy ng kemikal sa paligid. "Silas, pakilinisan mo na rin yung storage room sa gilid. Baka may dumaan dyan mamayang bisita," sabi ni Guido habang kinukumpuni ang busted na saksakan. "Oo, kasunod na ito," sagot ni Silas habang pinupunasan ang tiles. Samantala, sa loob ng function hall, nagsimula nang dumating ang mga guro, propesor at ilang panauhing bisita mula sa ibang university partners. Isa si Danea sa mga inimbita para tumanggap ng parangal bilang Most Outstanding Young Educator ng taon. Kasama niya si Philip na siya na ring sponsor ng ilang business-related school projects. "Ganda ng setup ha?" ani Philip habang hawak ang wine glass. "Tingnan mo yon," sabay turo sa bandang gilid kung saan may dingding na divider at CR. "Ha? Ano?" tanong ni Danea, kunot ang noo. "Yung kaibigan mo," sabay ngisi ni Philip. "Ayun si janitor boy, naglilinis, sabay ng awards night mo, tapos ganyan ang itsura niya." Napalingon si Danea, nandun nga si Silas. Nakayuko, may hawak na mop, suot ang lumat kupas niyang uniforme. Basang-basa ang laylayan at tila hindi niya namamalayang maraming mata ang nakaambang tumingin sa kanya. "Come on, Dan. Let's lighten the mood. Biro lang, tingnan mo to." Sabay hila ni Philip sa braso ni Danea papunta sa may labas ng CR. "Philip, anong gagawin mo?" tanong ni Danea, kabado. "Relax, tingnan mo to, nakakatawa lang." Bulong ni Philip habang iniabot kay Danea ang mop bucket na puno ng maruming tubig mula sa piniga ni Silas. "Bakit ko naman?" "Come on, Dan. You said you wanted fun. Isa lang to, saka prank lang naman. Hindi yan magtatampo. Gusto mo bang ako na lang ang gumawa?" Panunukso ni Philip. Halatang gusto lang mapahiya si Silas. Napatingin si Danea sa paligid. May ilang faculty members na naghihintay ng buffet, may mga estudyanteng organizers at mga bisita. Sa gitna ng pressure at takot na matawan siyang mahina, kinagat niya ang hininga, kinuha ang bucket at dahan-dahang lumapit sa nakatalikod na si Silas. Sa isang iglap, splash, sumirit ang maruming tubig sa likod ni Silas. Nabasa ang likod ng kanyang uniforme, sapatos at halos buong katawan. Nabitiwan niya ang mop sa gulat, sabay lingon. Nakita niyang hawak ni Danea ang bucket, nanginginig ang kamay. Si Philip ay natatawa sa gilid. Pati ang ilang estudyante at guro ay napatigil at biglang humagikik. "Dan, ang tapang mo," bulalas ni Philip. "Solid." Tahimik lang si Silas. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumibo. Initigan lang niya si Danea ng ilang segundo. Hindi may galit,
kundi may tanong. Parang gusto niyang sabihin, bakit? Ngunit walang lumabas na salita. Tumalikod na lang siya, pinulot ang mop at dahan-dahang lumakad palayo. Basang-basa, bit-bit ang bigat ng kahihiyan sa likod. Silas, halos bulong na tawag ni Danea, ngunit huli na. Si Silas sa likod ng building nang makuha niya ang lakas ng loob na magsalita. Hindi na siya bumalik sa loob ng function hall. Sa halip, diretso siyang nagtungo sa maintenance quarters, nagbihis ng lumang t-shirt at isinilid ang uniforme sa lumang paper bag. Walang drama, walang reklamo. Kinabukasan, wala na si Silas sa universidad. Hindi na siya pumasok, hindi rin nag-file ng resignation. Basta na lang nawala. Sa locker niya, may naiwan lang na papel. Kulubot na sketch ng maliit na tindahan, may nakasulat sa sulok. Minsan, kahit gaano mo pa sila minahal, hindi nila kayang ituring kang pantay kapag marumi ang sapatos mo sa sahig na nililinis mo para sa kanila. Si Guido, nang makita ang papel, ay tahimik lang na tumango. Ang tahimik ng anak-anak natin, pero grabe kung magmahal. Kahit di pinapansin, andyan pa rin. Sa kabilang banda, si Danea ay hindi mapakali. Tila may malamig na bato sa dibdib niya. Sa bawat sulok ng university na nilalakaran niya, parang naririnig niya ang tunog ng mop na hinihila o ang paglagaslas ng tubig sa balde. At sa bawat tawanan ng kaibigan niyang guro, hindi na siya makatawa gaya ng dati. Kahit hawak pa niya ang kanyang trofeo bilang Most Outstanding Young Educator, para bang may bumubulong sa likod ng isipan niya. Pero kanima ka ba naging totoo? Nagising si Danea ng maaga kinabukasan, ngunit hindi dahil sa alarm clock niya, kundi sa bigat ng dibdib na parang nakalubog sa malalim na tubig. Tila paulit-ulit na eksena sa panaginip ang ginawa niyang pagbuhos ng maruming tubig kay Silas. Hindi siya makatingin sa sarili sa salamin. Wala pa man siyang suklay sa kamay, basa na ang mata niya. Anong klasing tao ako? Bulong niya sa sarili. Habang pinupunasan ng luha, bakit ko yun nagawa? Tinangka niyang magbihis ng normal. Suot ang paborito niyang corporate blouse at slacks. Pero kahit anong ayos niya sa buhok, parang hindi maalis ang lungkot sa mata. May isang bahagi sa kanya ang gustong paniwala ang biro lang lahat ang nangyari kagabi. Na hindi siya yun, na hindi niya iyong ginawa. Pero naroon ang katotohanan. Siya mismo ang humawak sa bucket. Siya mismo ang nagbuhos. Pagdating niya sa university, agad siyang nagtungo sa faculty office at tinanong si Guido, Kuya Gibbs, nakita mo ba si Silas? Naka-duty ba siya ngayon? Napakamot si Guido. Kita sa mukha ang bigat ng sagot. Hindi pumasok si Silas at sa tingin ko, hindi na babalik. Anong ibig mong sabihin? Mabilis ang tono ni Danea. Pagkatapos ng event kagabi, umalis siya. Hindi na siya napulog sa quarters. Inuwi niya raw lahat ng gamit niya. Yung mga tools niya, mga lumang sketchpad at yung isang basyo ng mop, bit-bit niya pa raw, sagot ni Guido habang tumititig sa mug ng kape. Ano? Hindi man lang siya nagpaalam? Nanginginig ang tinig ni Danea. Hindi na. Pero naiwan niya to, sabay abot ng maliit na papel na may drawing ng isang maliit na tindahan at nakasulat sa sulok. Ang tao ay hindi sukatan ng uniform o trabaho. Ang tunay na dangal ay kung paano mo piniling manahimik kahit kaya mong sumigaw. Napatitig si Danea sa papel, para siyang tinamaan ng malakas na hangin. Tahimik na naupo sa tabi ni Guido, nanginginig ang mga kamay. Iningnan ko yung logbook ng guard. Umalis siya ng 2:00 ng madaling araw. Nakapalda short lang, dala yung isang itim na bag. Hindi na raw siya lumingon. Dagdag ni Guido. Hindi na nakatiis si Danea. Agad siyang nagtungo sa boarding house ni Silas sa may barangay San Carlos. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yeri. Kilala na siya ng landlady na si Aling Petra. Ay, Ma'am Danea, huli na po kayo. Kanina madaling araw pa yon umalis. Hindi na po nag-iwan ng kahit anong sulat. Basta lang nagbayad ng isang buwang advance. Tas nagpaalam.
Wala na po akong babalikan dito, Aling Petra, sabi niya. Hindi niya po nabanggit kung saan siya pupunta? Tanong ni Danea, may bahid ng desperasyon sa tinig. Wala po ma'am, pero parang ang gaan ng loob niya nung huli naming pag-uusap. Alam mo yon? Parang tinanggap na niya lahat. Parang tuluyan na siyang binitawan ng lungkot. Dahan-dahang naupo si Danea sa hagdanan ng boarding house. Para siyang walang lakas. Tila lahat ng bigat ng buong taon ay bumagsak sa balikat niya. Sa mga sumunod na araw, para siyang nawalan ng saysay. Nawala ang gana niya sa pagtuturo. Bawat hallway, bawat classroom, parang may alaala ng mga simpleng sandali nila ni Silas noong tuwing magkasabay silang kumain sa garden o tuwing hinihintay siya nito sa labas ng faculty room kahit may dalang basura. Wala siyang ibang mahanap na tunog kundi ang dagundong ng sarili niyang konsensya. Sa bawat tawag niya kay Silas, the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Nagpadala siya ng text, Silas, patawad. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero nagsisisi ako. Hindi ko ginusto yun. Hindi ikaw ang kahihiyan ko. Ako ang kahihiyan ng sarili ko. Walang sagot, wala ring indikasyon kung natanggap ito. Minsang tinanong siya ng kapwa guro, Danea, okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo these past few days. Napangiti lang si Danea ng pilit. Siguro, tinuturuan lang ako ng panahon na hindi lahat ng amang ginawa ko ay sapat para itama ang isang maling desisyon. Pag-uwi niya isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ina. Anak, nabalitaan namin yung nangyari. Totoo bang yung janitor ang karelasyon mo dati? Hindi agad nakasagot si Danea. Anak, buti na lang at natauhan ka. Mabuti na yung mapunta ka sa mas maayos. Si Philip, napakabait na lalaki. Matalino, mayaman pa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya tumango gaya ng dati. Sa halip, binitiwan niya ang mahinahong sagot. Ma, hindi pera ang bumubuo sa pagkatao ng tao. Hindi edukasyon, hindi apelido. Minsan, yung taong binabaliwala ng mundo. Siya yung may pinakamatibay na haligi sa puso ng iba. Tumahimik ang kabilang linya. Kung mahal mo siya, bakit mo siya iniwan? Tanong ng ina. Hindi na sumagot si Danea. Sa gabing iyon, naupo siya sa sulok ng kanyang kwarto. Bunuksan niya ang lumang folder ng mga larawan nila ni Silas. Puro candid, puro tahimik na alaala. Lahat ay nagpapakita ng lalaking hindi kailanman humiling na ipaglaban, pero palaging naroon. At doon siya muling napaiyak, hindi dahil iniwan siya ni Silas, kundi dahil alam niyang siya mismo ang nagtulak sa taong handang manatili sa kanya. Palayo. 3 buwan ang lumipas mula nang tuluyang mawala si Silas sa universidad, at sa paningin ni Danea, tila iyon ay 3 taong walang katahimikan. Bawat hakbang niya sa loob ng campus ay parang may bakas ng dating presensya ni Silas, mula sa amoy ng floor wax sa koridor hanggang sa tunog ng mop na dati kalakip ng katahimikang bumabalot sa kanilang mga gabing magkasama. 1 linggo ng Hunyo, habang abala ang buong faculty sa pag-aasikaso ng bagong semester, isang buzz sa social media ang bumulaga sa lahat. Uy, Ma'am Danea, nakita mo na to? Tanong ni Mariel, isang co-teacher na hawak ang cellphone. Tingnan nyo, viral. Yung janitor daw natin dati, tagapagmana ng 10 hacienda. Biglang nanigas ang katawan ni Danea. Agad niyang hinablot ang phone ni Mariel at tiningnan ang screen. Nandoon ang isang screenshot mula sa isang sikat na business news page. Naka-feature ang isang larawan ni Silas, suot ang barong Tagalog, habang formal na pinapasa sa kanya ng 2 abogado ang makapal na folder ng mga titulo ng lupa. Nakasulat sa headline, ang janitor na tagapagmana, Don Silas Alcantara Valmurin, anak ng kasyendero, muling bumangon. Napaupo si Danea. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nag-scroll pa siya. Naroon ang video clip ng press conference. Simple lang ang stage pero puno ng media. Nakaupo si Silas sa gitna. Tahimik, seryoso, ngunit buo ang loob. Sa video, tinanong siya ng isang reporter, Don Silas,
Ano ang masasabi mo sa mga taong humusga sa iyo noon bilang janitor lang? Umiti si Silas, banayad, ngunit ramdam ang lalim. Wala pong janitor lang. Ang dignidad ay hindi nakasuot sa damit. Hindi hawak ng trabaho. Ang respeto dapat hindi lang ibinibigay sa may titulo, kundi lalo na sa mga taong tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga kwento ng iba. Sumunod na tanong, may mensahe po ba kayo sa mga dating malalapit sa inyo na hindi nakakaalam ng totoo niyong pagkatao? Sandaling natahimik si Silas bago sumagot. Hindi kayamanan ang nagtatakda kung sino ang karapat-dapat mahalin. Kung iniwan ka nila nung wala ka, hindi nila karapat-dapat ang lugar sa tabi mo na yung may dala ka na. At doon natapos ang clip. Parang may humampas sa dibdib ni Danea. Hindi niya mapigilang muling panoorin ang video, paulit-ulit, habang bumabasa ng mga komento sa post. Grabe, ang humble pala ni Don Silas. Yung babae siguro na nilait siya dati, nang hihinayang ngayon. Janitor noon, hasyendero ngayon. Sana all. Lodi, di nang lamon ng galit, pero bumangon. Bawat komento, parang dagok sa puso ni Danea. Parang isa siya sa mga tau-tauhang hinubaran ng maskara sa gitna ng entablado. Tumayo siya at lumabas ng faculty room, tahimik. Hindi na siya kumain ng lunch. Sa halip, naglakad siya hanggang sa garden kung saan sila madalas mag-usap ni Silas noon. Umupo siya sa parehong bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng akasya. Ang dating masayang alaala, ngayon ay tila multo na sumusugat sa konsensya niya. Don Silas Alcantara Valmorin, bulong niya sa sarili, dinig ang bigat ng bawat pantig. Ila masakit sa kanya ang mismong pangalan. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa katotohanang hindi niya kailanman hinangad alamin kung sino talaga si Silas. Hindi niya tinanong kung anong pangarap nito, kung may pinanggagalingang kwento. Ang inuna niya ay kung anong iniisip ng iba, kung anong itsura nila bilang magkasama, kung anong sasabihin ng mga taong nakapaligid. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya, isa pang notification mula sa isa pang page. Don Silas nagsimula ng scholarship program para sa mga anak ng janitor at utility workers sa probinsya. May larawan si Silas na kasama ang mga batang nakangiti habang pinipirmahan ang certificates. Sa likod niya, may nakasabit na streamer, Alcantara Valmorin Trust. Ang kinabukasan ay hindi lang para sa may kaya. Muli, bumuhos ang luha ni Danea. Hindi niya mapigilan. Dahan-dahang inabot ang kanyang bag. Binuksan ang lumang envelope na laging nasa loob niyon. Doon niya itinago ang isang sulat mula kay Silas noong bago pa lang sila magkasintahan. Maikli lang iyon, isang post-it note na iniwan ni Silas noon sa ilalim ng lunchbox. Salamat sa pag-upo sa tabi ko. Di ko akalain na may taong papayag makinig sa kwento ng taong wala namang narating. Silas, wala kang narating? Bulong ni Danea. Halos hindi makapaniwala. Ikaw ang mas malayo na ang narating kaysa sa aming lahat. Nakatitig siya sa langit ng mahaba, saka muling napapikit. Alam niyang wala nang babalikan. Hindi na siya bahagi ng bagong kabanata ni Silas. Ngunit kung may natutunan man siya sa lahat ng ito, iyon ay isang simpleng katotohanan na matagal na niyang nilalabanan. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman matatagpuan sa taas ng sahig na nilalakaran niya, kundi sa lalim ng ugat ng kanyang paninindigan. At sa mga araw na darating, dala-dala ni Danea ang pangalan ni Silas hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng pagkukulang. Isang pagkukulang na hindi na kailanman kayang itama, kundi kailangang itama sa pamamagitan ng pagbago sa sarili. Mainit ang araw nang dumating si Danea sa lungsod ng Iloilo. Ngunit mas mainit ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog ng maayos sa biyahe. Ang mga eksenang naiwan sa Maynila ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi na siya makapaghintay na makita si Silas. Hindi bilang Don Silas, hindi bilang tagapagmana ng mga hasyenda,
kundi bilang Silas na minahal niya noon. Silas na tinulak niya palayo, bumaba siya ng van sa tapat ng malakong tarangkahan ng isang private agricultural estate. Sa labas pa lang, matatanaw na ang malawak na hasyenda, 10 ektaryang maisan, palayan, at mga gusaling tila modernong training center. Huminga siya ng malalim, kinuha ang maliit na bag at lumapit sa gate. "Magandang hapon po," bati niya sa gwardyang nakauniporme. "May anong maipaglilingkod po?" tanong ng guard, tila nag-aalangan sa itsura niyang hindi taga rito. "Gusto ko sanang makausap si Don Silas Alcantara Valmurin. Ako po si Danea Roses," maingat na sabi niya. Saglit na nagdama ang tingin ng gwardiya sa kanyang ID na iniabot. "Pasensya na po, ma'am," sagot ng guard. Mahigpit pong bilin na walang bisitang papapasukin kung walang paunang appointment, lalo na kung personal. "Pwede niyo bang sabihin sa kanya? Isang saglit lang. Sabihin niyo, Danea lang, alam niya yun." "Pasensya po talaga, hindi po ako pwedeng lumabag sa protocol." Napakagatlabi si Danea. Tumango siya at umalis sa may harapan ng gate, pero hindi siya tuluyang lumayo. Naghanap siya ng malapit na waiting shed sa kalsada sa tapat ng hasyenda at doon naupo. Doon niya inilapag ang bag niya at pinagmasdan ang gate, hinihintay kung may darating, kung may lalabas. Unang araw, walang lumapit. Ikalawang araw, tumigil ang isang itim na SUV sa gate, ngunit mabilis din itong pumasok. Nasilip niya saglit si Silas sa loob, nakaupo sa passenger seat, ngunit hindi siya nilingon. Parang hindi siya nakita, o baka piniling hindi siya pansinin. Ikatlong araw, umiiyak na ang langit, malamig, tuloy-tuloy ang ambon, at basa na ang laylayan ng suot ni Danea. Pero nanatili siyang nakaupo sa parehong pwesto, yakap ang bag. Pagdating sa isang maliit na gazebo sa gilid ng looban, naroon si Silas. Nakatayo, nakaputing polo, itim ang slacks at may suot na relo na hindi marangya pero dignified. Mas payapa ang kanyang aura pero mas matalim ang katahimikan. "Silas," mahina ang tinig ni Dania. Tahimik lang si Silas, nakatitig sa kanya. "Narito ako hindi para guluhin ka," patuloy niya. "Narito ako dahil gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam kung may halaga pa ang pagpunta ko rito sa iyo, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako." Tahimik si Silas. Sa fasya dahan-dahang lumapit ng ilang hakbang, pero hindi tuluyang lumapit. 3 araw kang nasa labas ng gate. Malamig, ngunit mahinang tinig ni Silas. 3 araw din akong iniwasang tingnan ang dahilan ng lahat ng sakit na tiniis ko. Napayuho si Dania. Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo. May karapatang kang humarap, pero wala ka ng karapatang bumalik. Napatingin si Danea sa kanya. Nangingilid ang luha. "Pinatawad na kita, Dan," sabi ni Silas. Mabigat, ngunit payapa ang tono. "Matagal na, kasi hindi ako lalago kung hawak pa rin ako ng galit. Pero ang tawad ay hindi laging nangangahulugang muling pagbubukas. Alam ko, at hindi ko na hinihingi yon." Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan sa bubong ng gazebo ang bumabasag sa katahimikan. "Pinili mong manahimik noon, Dan. Pinili mong hayaan akong pagtawanan. Pinili mong ipagpalit ang danggal ng tao sa tingin ng ibang tao." "I know," sagot ni Danea, halos pabulong. "At araw-araw ko yang pinagsisisihan." Hindi sumagot si Silas. Tumalikod siya. Tinapik ang poste ng gazebo, saka muling humarap. "Alam mo bang yung araw na binuhusan mo ako ng maruming tubig, hindi ko naramdaman ang lamig nun?" Mahinang tawa niya. "Mas malamig yung pakiramdam na makita kang tumatawa kasama nila, na parang hindi mo ko kilala." Huminga ng malalim si Danea, saka tumulo na ang luha. "Wala akong maipapaliwanag. Wala akong pwedeng isalba sa nangyari." "Hindi mo na kailangang magpaliwanag," sagot ni Silas. "Hindi mo kailangang magsalba kasi hindi ka masamang tao. Natakot ka lang at pinili mong pakinggan ang takot kaysa sa puso mo. Marami namang gumagawa niyan." Dahan-dahan siyang lumapit, inilagay ang isang payong sa kamay ni Danea. "Umuwi ka na, basa ka na, at alam kong pagod ka na rin."
Tumango si Danea, pilit nang ngumiti kahit umaagos ang luha. Salamat sa pagkakataon at sa pag-intindi. Hindi na sumagot si Silas. Tumalikod siya at habang lumalakad palayo, hindi na muling lumingon. Si Danea, naiwan sa gazebo, hawak ang payong, nakatingin sa likod ni Silas habang unti-unti itong nilalamon ng hamog ng ulan at layo. Sa loob ng kanyang dibdib, may bumigay na huling tali. Hindi galit, hindi paghihinanakit, kundi isang paalam na totoo, isang paalam na may dangal. Makalipas ang ilang buwan mula sa huling pagkikita nila ni Danea, mas pinili ni Silas ang katahimikan kaysa sa karangyaan. Hindi siya namuhay bilang tipikal na hasyendero na nasa opisina lang at naka-aircon buong araw. Sa halip, araw-araw siyang lumilibot sa kanyang mga lupain. Suot ang simpleng polo at maong pants, may sombrero sa ulo at putik sa kanyang bota. Hindi siya bumalik sa Maynila at hindi na rin muling nagsalita tungkol sa kanyang nakaraan sa San Bartolome University. Ang tanging nais niya ay bigyan ng bagong simula ang mga taong katulad niya noon. Mga hindi pinapansin, hindi pinapakinggan at kadalasang binabaliwala. Dito niya isinilang ang proyekto niyang tinawag na Paglinang, isang programang naglalayong bigyan ng libreng scholarship at training ang mga kabataang manggagawa, out-of-school youth, at mga dating janitor at utility staff mula sa iba't ibang lalawigan. Gusto ko pong maging elektrisyan, sabi ng 19 anyos na si Jolo, isang dating tumigil sa grade 10 para tumulong sa construction. Makakamit mo yan, sagot ni Silas habang tinuturo ang plano ng dormitoryo na itinatayo nila sa gilid ng hasyenda. Hindi dahil sa akin, kundi dahil pinili mong bumangon. Sa loob ng bawat hasyenda na minana niya, ipinatayo niya ang mga training hub na may kasamang dormitoryo, communal kitchen at workspace. Hindi ito para gawing negosyo, kundi para gawing tahanan ng mga nangangarap. Hindi siya humingi ng tulong mula sa gobyerno. Sa halip, lumapit siya sa mga non-government organizations na may parehong layunin. Mr. Alcantara, gusto po naming suportahan ang Paglinang Project, sabi ni Ms. Sheila Abad, regional head ng isang NGO na nagtuturo ng organic farming. Nakakabilib po ang modelo ninyo. Silas lang po, sagot niya habang inabot ang papel. Ang kayamanan ay para sa paggamit, hindi para ipagmalaki. Sa bawat pagpupulong, mas pinapakinggan siya ng mga partners hindi dahil sa apelyido niyang Valmurin, kundi dahil sa paninindigan niyang ilapit ang pag-asa sa mga pinaka-nalalayo rito. Naging sentro ng unang programa ang Hacienda Matimtiman sa Iloilo, kung saan may mahigit 100 iskolar na nagsimula sa kanilang unang batch. May nagtuturo ng agribusiness, may nagtuturo ng welding, may nagtuturo ng farm innovation gamit ang simpleng teknolohiya. At si Silas mismo ang tumatayo bilang mentor. Kuya Silas, anong sikreto ng matagumpay na negosyo? Tanong ni Annalyn, isang 17 anyos na dating tumitira sa Kariton kasama ang lola niya. Wala yang formula, sagot ni Silas. Pero sigurado ako sa isa, kung matuto kang magmahal sa bawat hakbang ng ginagawa mo, susunod ang tagumpay. Hindi naglaon, naging usap-usapan sa mga lokal na balita ang proyekto ni Silas. Na-feature siya sa isang programa ng news magazine show kung saan tinawag siyang ang tagapagmanang mas piniling maging lingkod. Sa halip na ibenta ang mana niyang 10 hasyenda, mas pinili niyang ipamuhay ang prinsipyo ng serbisyo. Walang limos, walang yabang, puro gawa, sabi ng angkor sa balita. Sa panayam, tinanong siya, Don Silas, bakit hindi niyo pinili ang tradisyonal na land ownership model? Mumiti si Silas, kasi kung ako lang ang kikita sa mga lupang to, para saan pa yung sakit at paghihirap na dinanas ko dati? Lahat tayo ay may pananagutan. At ako, ang pananagutan ko ay siguraduhing hindi lang ako ang makaahon, kundi pati yung mga taong hindi pinapansin. Napaka-humble niyo po. Marami pong humahanga sa inyo ngayon. May mensahe po ba kayo sa kabataan? Muling tumahimik si Silas, tumitig sa kamera at saka nagsalita. Kung nararamdaman mong hindi ka mahalaga sa mundo ngayon, pakiusap, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi pera, hindi posisyon at lalong hindi kasuotan ang sukatan ng halaga ng tao. Minsan,
Kailangan mo lang ng konting lakas ng loob para magsimula at isang taong magtitiwala na kaya mo. Kung wala kang makita, ikaw ang maging taong yon para sa iba. Bumuhos ang papuri online. Ngunit si Silas ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumagot sa mga interview invitations mula sa mga talk show sa Maynila. Hindi siya umattend ng awarding ceremonies. Para sa kanya, sapat na ang araw-araw na makita ang mga batang may hawak na ballpen, dating wala man lang pambili ng notebook. O ang mga dating janitor na ngayon ay nagtuturo ng plumbing at solar installation sa mga mas batang trainees. Minsang tinanong siya ni Miss Abad habang sabay silang nagtatanim ng talong. Silas, hindi mo ba namimiss yung lumang buhay mo? Yung tahimik ka lang, walang responsibilidad? Hindi, sagot niya. Dahil sa bawat pawis na pumapatak sa lupa, alam kong may binhi akong tinatanim para sa kinabukasan ng iba. Sa mga gabi, minsan ay umaakyat siya sa rooftop ng dormitoryo ng Hacienda Matimtiman. Doon siya tumitingin sa mga bituin, suot ang lumang jacket na ginamit niya noong janitor pa siya. Bit-bit ang thermos ng kape, pinagmamasdan ang mga dorm rooms na may ilaw, mga batang nagtatawanan, nag-aaral, may pag-asa. Minsan nagiiwan siya ng maikling sulat sa common board ng dormitory. Sa mga naniniwalang walang silbi ang tahimik na pagtitiis, tingnan mo ang tanim. Walang ingay pero lumalago. Kuya Silas, at sa mga pusong dating walang lakas, unti-unti may sigla ng muling lumilitaw. Isa-isa, binubuo ang mga pangarap na minsan ay tinapakan ng mundo. Sa likod ng bawat tagumpay, hindi si Don Silas ang kinikilala ng mga bata, kundi si Kuya Silas, ang dating janitor na hindi kailanmang ikinahiya ang pagiging alikabok ng kanyang mga araw. Dahil para sa kanya, ang tunay na linis ay hindi nakikita sa kinang ng sapatos, kundi sa kababaang loob ng puso. Tahimik ang gabi sa bayan ng San Julian de Remedios. Ang mga ilaw sa plaza ay mahinang kumikislap at ang paligid ay tila natutulog sa lilim ng buwan. Sa gilid ng munting bayan na iyon ay matatagpuan ang isang luma ngunit matibay pa ring simbahan. Kahilera ng ampunan na minsang naging tahanan ng batang walang direksyon, walang apelyido at walang pangalan. Ang batang minsang naging si Silas Alcantara. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Muling bumalik si Silas sa lugar na iyon. Suot niya ang simpleng jacket, dala ang isang sobre at may bit-bit na maliit na bag. Pagpasok niya sa bakuran ng simbahan, tila ba bumalik sa kanyang alaala ang mga umagang ginising siya ng kampana, ang mga gabing umiiyak siya sa kutson sa sulok ng dormitory at ang mga araw na naglilinis siya ng altar para lamang may magawa. Silas, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa katahimikan. Paglingon niya, nandoon si Sister Dolores, ang pinakamatandang madre sa ampunan, ang tumayong ina sa kanya noong panahong pinili siyang iwan ng sariling ama. Nagbalik ka, may luha sa mata ng matanda. Lumapit si Silas at marahang yumakap. Hindi ko po malilimutan ang tahanan ko. Ano ka na ngayon? Tanong ng madre habang pinagmamasdan ang kanyang bihis. Isa pa rin pong alagad. Hindi ng simbahan pero ng pangarap ng mga bata. Umupo silang dalawa sa kahoy na bangko sa gilid ng patio. Dinig ang ilaok ng malalayong manok at ang huni ng kuliglig. Hinugot ni Silas mula sa kanyang bulsa ang isang sobre at iniabot kay Sister Dolores. Ano ito? Tanong ng madre naguguluhan. Donasyon po para sa pagpapaayos ng bubong ng ampunan. Nasabi po ni Sister Rhea na may tagas na raw kapag umuulan. Sagot ni Silas habang nakatingin sa matandang bell tower. Teka lang anak, napakalaki nito. Nanginginig ang kamay ng madre habang binubuksan ang sobre. Silas, hindi mo kailangan gawin ito. Marami ka nang naitulong. Hindi ito utang, sister. Ito'y alay para sa mga batang katulad ko noon. Yung mga akala nila wala silang halaga. Gusto kong ipaalala sa kanila na may pag-asa kahit walang apelido. Napaluha si Sister Dolores. Hinawakan ang kamay ni Silas.
Alam mo ba, Silas, sa dami ng batang dumaan sa ampunang ito, ikaw ang isa sa mga tahimik pero palaging may mata na nagmamasid. Hindi ka palakibo pero sa bawat linis mo ng sahig at sa bawat pagwalis mo ng dahon sa patio, para kang may sinisigaw sa loob mo. Siguro po kasi yun lang ang paraan ko para makaramdam na may saysay ako. Tahimik ang saglit bago muling nagsalita si Silas. Alam ko pong hindi lahat ng pag-ibig ay may happy ending, sister. Pero natutunan ko rin po na minsan sapat na ang aral. Sapat na dumaan ka sa sakit para makita mo kung gaano pa kahalaga kahit wala kang sinabi. Sapat ka, Silas, mariing sagot ni Sister Dolores. Sapat na sapat. At ngayon, ikaw ang tinig ng maraming batang hindi makapagsalita. Tumango si Silas, pinunasan ang gilid ng mata. Salamat po sa pagtanggap sa akin noon. Kung wala po kayo, baka janitor pa rin ako. Pero hindi yung janitor na may paninindigan. Naglakad siya sa paligid ng ampunan pagkatapos ng pag-uusap. Pinuntahan niya ang lumang kwarto niya. Nandoon pa rin ang bakas ng luma niyang kama, ang haligi kung saan siya minsang nag-ukit ng pangalan niya gamit ang tansan. Kinabukasan, lumipad siya patungong Visayas upang bisitahin ang isa sa mga bagong kampo ng proyekto niyang paglinang. Sa isang malawak na open ground na pinalibutan ng palayan, ginaganap ang graduation ng ikatlong batch ng mga scholar. Nakaupo sa gitna ang mga magulang, guro at taga-suporta ng programa. Tinawag ng program host ang pangalan ng isang batang lalaki, nakaluma pa ang sapatos, halatang hindi sanay sa crowd. Siya si Argel na Minita Onyos, dating tagahakot ng tubig sa palengke. Ngayon ay nagtapos bilang top trainee sa Electrical Installation and Maintenance. Argel Reyes, Scholar of the Year. Lumapit si Argel sa stage, nanginginig at lumuhod sa harap ng lalaking mag-aabot ng certificate sa kanya, si Silas. Ninitian siya ni Silas at inabot ang certificate. Tumayo ka, Argel, wika niya, sabay hawak sa balikat ng binatilyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng pinuntahan mo, kundi sa lalim ng pinanggalingan mo. Napaluha ang binatilyo. Maging ang mga nanonood ay tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng sandali. Matapos ang programa, tumayo si Silas sa gitna ng entablado at muling nagsalita. Maraming nagsasabi sa akin, Don Silas, bakit hindi mo nalang ipamana ang mga lupa? Ang sagot ko ay simple. Dahil mas masarap ipamana ang paniniwala kaysa ari-arian. Dahil ang lupa pwedeng mawala, pero ang paninindigan kapag itinanim mo sa puso ng isang tao, mamumunga yon habang buhay. At habang papalubog ang araw, habang ang mga batang scholar ay masayang nagkakainan sa gilid ng field, lumakad si Silas papunta sa tabi ng mga tanim na munggo. Tumigil siya sandali at lumingon sa likod. Sa mga ngiting minsan ay hindi niya pinangarap makamit. At sa kanyang mata, sa kanyang katahimikan, nandoon ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Hindi na siya si Silas na janitor lang. Hindi na rin siya si Don Silas na tagapagmana ng 10 hasyenda. Siya na ngayon ang Silas na itinanim ng panahon. Tumubo hindi sa lupa ng kayamanan, kundi sa lupang binungkal ng dangal, pag-ibig at paninindigan. Wakas. Sa isang mundong madalas sumasamba sa yaman, titulo at estado, pinatunayan ni Silas Alcantara Balmorin na may mga taong mas pinipiling maglingkod kaysa mamuno, mas pinipiling magturo kaysa magpakitang gilas, at mas pinipiling maging aral kaysa maging alamat. Hindi naging madali ang daan ni Silas. Dumaan siya sa panghuhusga, panghahamak at panlalamig mula sa mga taong minahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat sa sarili niyang paninindigan na ang dangal ay hindi kailanman madudungkisan ng putik sa sahig, kundi ng paglimot sa kabutihan sa puso. At sa dulo, hindi mga hasyenda, hindi mga titulo at hindi mga parangal ang naging sukatan ng kanyang tagumpay, kundi ang mga batang natuto, mga pamilyang umahon at mga panibagong kwentong isinilang mula sa kanyang tahimik ngunit matatag na hakbang. Sa kwento ni Silas,
Paalala sa ating lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi palaging nakasulat sa titulo. Minsan nasa pangalan ng taong piniling maging liwanag sa gitna ng pagbaliwala. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at dangal. Hanggang sa susunod nating pagsasalaysay, mga kaistorya.